Alright, sige. Okay, we are continuing itong ating series for this February, Love Revolution. So, sino ang naka-attend na ng past 2 weeks? Our series, ayan. So, hopefully, marami kayong natututunan about love. Alright, so we are thinking in this, yung idea about revolution. Again, di ba pag sinabi nating revolution, it's more like, tagaan or barilan or about violence for us to bring about change. Pero itong love revolution, we are really trying to bring about change, pero hindi sa kahit anumang violence, but according or ayon sa pagmamahal ng ating Panginoon. So by the love of Christ, so we can really bring about change dito sa mundo na ito. Amen ba? Amen. So kaya nga nandito, we are rethinking what is best in life and in relationships. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay hindi lang para sa pang boyfriend or girlfriend? Amen, di ba? Sino ba dito may boyfriend, may girlfriend? Nag-date din ba kayo? Hindi, kumbaga, love affects everything. It affects our families, it affects all our relationships. So, understanding what love really is very critical for us. Para sa ganon talagang magkaroon ng pagbabago sa atin at pagbabago rin sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Alright? So, dito sa series na ito, we're studying 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. So, sabi nga nila, ito daw yung the love chapter. Alright? So, basically, ang idea lang nito is parang sandwich siya. Verses 1 to 3 and verses 8 to 13, parang sandwich o tinapay siya, na it talks about the necessity of love. That love is really, really important. No? Next week, mapag-uusapan nga, parang mawala na lahat, wag lang ang love. So, the necessity of love. And then in verses 4 to 7, talks about what love is. Ano ba talaga yung love? Ano ba talaga itong love na ito na sabi nga nila, sobrang nakaka-apekto sa atin? Amen? And naniniwala ako that love, kagaya na sinabi ko kanina, hindi lang siya pang boyfriend or girlfriend. Love is very much needed sa body of Christ. That love is very much needed here, right now, sa kalagitnaan natin. No? Kung pwede lang sana, di ba usually kapag merong balita ng mga terrorism at bomba-bomba, ganyan, di ba usually sa mga mall merong ini-install na parang security scanner? You know that? Di ba? Na parang nakakapag-detect ng deadly weapon. No? How I wish na dito rin sa church meron parang ganun. Na pag may pumasok na tao, madidetect, itong tao na to may hatred. Ay, itong tao na to hindi loving. Ay, itong tao na ito, puro paninira. Sana doon pa lang madidetect na. Para pagpasok sa church, hindi siya mapapasama. Parang ganun, Kaya lang, hindi, wala namang ganon. And all of us, tinatransform na ng Panginoon. So we really need love. We really need love sa kalagitnaan natin. And first week, pinag-usapan natin that ano ba ang tatak ng ng spirit-filled people? So, they are loving people. So malinaw yan, ISO, ito ang standard. I don't care kung hindi ka nakakamiss ng any SWC. I don't care na lahat ng Bible study inaatinan mo. I don't care kung ano pa man, kung 3 oras ka mag-quiet time. If you are not a loving person, then I can say na hindi ka spirit-filled. And I can say na mababaw yung relationship mo kay Lord. Because that's the standard. And that is, parang ayon din sa sinabi na ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Sabi niya sa gospel na, this is how the world will know that you are my disciple, if you love one another. So, spirit-filled people are loving people. Alright, and last week we talked about what is love. Ano nga ba yung love? Alright, so that's it. Love is what Jesus would do if He was you. Okay? So, anong ibig sabihin yan? So, every time, na maaring meron kang something na magagawa mo na hindi loving, or meron kang sitwasyon, let's say for example, conflict.
Alright? Yung passage na pinag-usapan natin, verses 4 to 7, ang context about conflict eh. Sino na dito nakaranas ng conflict? Ng away, ng tampuhan. Hopefully, hindi during Valentine's Day, ano? Sagwa naman eh, no? Valentine's Day, nag-away pa. So, naka-experience tayo nun eh. And if we are in the midst of conflict, you can choose to walk away from that conflict or you choose to deal with it. Ang dapat mo lang isipin, the guideline dito is, what would Jesus do pag nandun siya sa position ko? Would he walk away? Would he say hurtful things? Or would he deal with this and ayusin yung conflict? Kasi, malalaman mo lang na may love ka talaga is kapag nasa kalagitnaan ka ng conflict eh. Amen ba? Pag maayos ang lahat, parang feeling mo nga, ay, malabing person. Kasi, okay eh. Pero once na nasa gitna ka na ng conflict, sari-sari na yung emotion sa puso mo. And minsan it's so hard to control. That's why, kailangan nating tandaan itong prinsipyo na to. Love is what Jesus would do if He was you. Amen? Okay. So, eto naman tayo. Pinag-usapan natin, what is love? Today, pag-uusapan natin, what is not love? So, it's an interesting question. Why? Because this answers yung tanong natin na, okay, paano ko ba malalaman? Okay? Paano ko ba malalaman na ako ay namumuhay pa ng may pag-ibig? Kasi what is not love eh? So, ibig sabihin, kapag meron kang ginagawa something na hindi ayon or beyond sa sinasabi ng Panginoon about being, living a life of love. So, ma-evaluate natin yung sarili natin. So, itong question na ito na what is not love is very important for us. You see, God is changing us. Sino naniniwala na ngayon, binabago ako at lagi akong binabago ng Panginoon? Amen? Amen. We are being changed by God. Alright? So, ginagawa niya tayo na katulad ng kanyang anak na si Jesus so that He can use us. And one area wherein God is really transforming us is in the area of love. Like God is transforming us dyan. Yung mga bagay sa puso natin na mukhang hindi love. Yung mga bagay sa puso natin na mukhang contrary sa pag-ibig. Instead na pag-ibig ay iba. More hurting people, etc., etc. So, God is committed. And it's really comforting, no? Na God is committed in changing us. Amen ba? Kasi kung tayo lang, isipin mo alam mo lahat ng baho mo, kilala mo yung sarili mo. Kung ikaw lang parang wala ng pag-asa. Parang titignan mo yung sarili mo sa salamin, parang minsan wala ng pag-asa. Pero si God, kahit na nakikita pa niya lahat ng negative or mga bagay na dapat pang baguhin sa'yo, He is still committed in transforming each and every one of us. So what is our role? Is to cooperate. Amen? Is to cooperate to what God is doing. No, hindi matatransform ni Lord ang buhay natin kung hindi natin siya hahayaan. Alright? So, let's pray. Are you ready to listen to God's word today? Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time. Hindi po aksidente na nandito kami. Lord, you have a wonderful insight for us today. Sa pamamagitan nga po ng iyong salita, malalaman namin ang yung mensahe mo, Lord God. And we pray, Lord God, that you, Lord, would open our hearts upang makita namin, Lord God, may sa puso namin ang nais mong sabihin. In that, hindi po ito lalagpas lang, Panginoon, kundi talagang titimo sa puso namin, Lord God, at talagang may apply namin sa buhay namin, Lord God. Panginoon, let your Holy Spirit work in us as we listen to your word. Hindi po sana namin tigasan ang aming puso, Panginoon. So, Lord God, once again, thank you for working in us. In Jesus' name. Amen and amen. Alright, so, tingnan natin. So, what is not love? What is not love? So, in 1 Corinthians 13:4-7, the first thing na nandyan is that it does not envy. So, what is not love? It does not envy. So, ano ba sa Tagalog ng envy? Inggit.
Usually, kapag naisip natin sa salitang envy or inggit, ang usual na nasa isip natin is, kunyari, you have a friend, tapos meron siyang, pag, nakita kayo, tapos nakita mo meron siyang bagong-bagong iPhone 4S, 32 gig. Di ba? Wow, ang lupit. So pag nakita mo siya, wow naman, meron ka namang iPhone 4S, 32 gig. Inggit naman ako. Usually, di ba ganun? Sinasabi natin, inggit naman ako. Alright? Pero I think Paul is not just trying to say about that kind of envy na inggit. I don't think na it would affect, magkaroon talaga ng impact sa church, sa body of Christ. Pero it's more like yung envy na hindi ako magpapalamang. Envy is like, kung hindi ko nakukuha yung bagay na yan, dapat sila rin. Nagets niyo yung point? Kung hindi ako natitreat fairly, dapat sila rin. Gets niyo? That's envy. Okay, bigyan ko kayo ng good example. May ka-conflict kayo, may kaaway kayo. And then, ang ginawa ng kaaway nyo, tinarayan kayo. Tinaasan kayo ng boses. Tinaasan kayo ng boses. So, what's your normal reaction to that? Tiklop? Thank you? Aba, hindi. What would you do is, hindi pwedeng ape. Sinigawan mo ko, tinaasan mo ko ng boses, mas mataas pa ang boses ko sa'yo. And then, yung kausap mo, ganun din, mas mataas din ang boses. Alright? So, yung attitude na ayokong magpalamang, ayokong magpaape, that's what Paul is saying there. So, love is not that. Amen? Love is not, hindi ka magpapalamang. Sa mundo, ganun eh. Diba? Lalo na sa mga, minsan yung conflict ng mag-asawa. Sino dito may asawa na? Ako? Meron pa? Parang wala masyado, no? So, I'm lonely. No, hindi, meron yan, Di ba minsan sa mag-asawa, kapag merong conflict, tapos si lalaki pupunta sa barkada, ano sasabihin ng barkada? Ipakita mo kasi kung sino yung boss. No? Ipakita mo kasi para ka naman under desaya eh. Huwag mo ipakita na mali, huwag kang magsosorry. Hayaan mo siyang mag-sorry sa'yo. Usually, ganun yung attitude sa mga hindi, sa mundo. That is why walang peace sa mundo eh. Because, ganito yung prinsipyong umiiral. Envy. Alright? Ayaw magpalamang, ayaw magpaapi. Alright? So, it would happen sa mag-asawa. Pag-conflict nga, hindi ako magsasorry. Ba't ako magsasorry? Sorry ka. It would also happen here, sa church. Bakit naman ganun? Bakit naman parang lagi na lang si ganito yung kausap ni PG, ni Pastora Gina, o ni Pastora Marifi? Bakit naman parang ako hindi ako kinakausap? May problema din naman ako Ba't na lang ba si John lagi pinapakanta dito? Nung dumating na si John dito, wala na ako ng karir. Bakit ba? Hindi ba? Alright? O bakit yun? Parang kapag ako, may mali na ako nagawang konti, disiplina ako. Bakit yun? Nagkamali na't lahat, parang hindi pinapansin. You see? You see how that would affect the body of Christ? Love does not envy. So, itong una pa lang nating topic would somehow meron tayong wake-up call. Ganito na ba ako? Alright? Ganito na ba yung nararamdaman ko? Because if it is, then kailangan natin mag-repent. It really ask God to change us. It does not. So love does not envy. And then sinabi pa rin dito, it does not boast and it is not proud. Again, sa unang tingin, parang same lang. Would you agree? It does not boast. Ano ba yung boast? Parang mayabang. Hindi nagyayabang. And it is not proud. Hindi parang mayabang. So, bakit pa hiniwalay? So, merong konting distinction yan. Pag sinabi niya, it does not boast, it's more verbal. Di ba? Nakakita na ba kayo ng taong mayabang? Nakarinig na ba kayo ng taong mayabang? Rinig na rinig, di ba?
Because, yan yung mga, pag sinabi mong boastful ka, verbal, sinasabi mo. What is proud? Parang ano yung ibang klaseng yabang? It's more on dun sa attitude. Yung attitude na, mas mataas ako sa'yo. Gets? Hindi mas matangkad kasi hindi ako pwedeng maging mayabang pag mas matangkad. More on, mas mataas. Sabi niya attitude. Alright? So, again, paano nagmamanifest niya ang pagiging boastful, pagiging proud? So, usually ganito yan. O, lalo na sa mga Kristiyano, ito totoo to. Lalo na, pag may napapanood tayo patungkol sa, let's say, yung mga statwa-statwa, yung mga idols, etc. Di ba sabihin natin, ano ba naman yan? Mga idols, mga statwa-statwa. Ako, Christian ako, wala akong ganyan. Kayo, mga idolaters kayo. Diba? Maaaring hindi mo sabihin yun directly sa isang tao, pero maaaring sabihin mo yun, habang napapanood mo yung mga statwa-statwa sa TV, mga idolaters. Ew. Di ba? Or, alam nyo, yung church pangit. Sa church namin may aircon. Ito ang init. Kasi dumi. Sa amin, wow. Saka parang yung banda ninyo, parang hindi ko alam kung saan papunta. Parang yung gitarista doon papunta sa Quiapo, tapos yung isa sa Cubao. Ano ba yan? Sa church namin, maganda ang music. See? So, simple lang, pero somehow, pinapakita yung puso mo. Alright? Yung mga usual pang nangyayari sa bahay, si nanay, kunwari, ano ba naman kayo? Linis ako ng linis dito. Ay, kayo naman, gulo ng gulo. Hindi nyo ba nakikita lahat ng ginagawa ko? Nagpapagod na ako dito. Tapos kayo parang wala kayong silbi. Ako'y martir dito. Affirm nyo naman ako. Boastful. Ang ibig sabihin nun, gusto mong ipakita, gusto mong ipaalam sa lahat ng tao kung ano yung ginagawa mo. Ayun ba? Nagigets nyo ba yun? Na gusto mo, ang focus ng mga tao ay kung ano yung ginagawa mo. Dapat malaman nila. That's being boastful. Now, totoo na may mga times na nakakainis talaga, na linis ka na linis, dumi naman sila ng dumi. So, merong, kumbaga, dapat pag-usapan, pero for you to just sabihin, parang sabihin mo lang sabihin sa kanila, it's being boastful. It's making people focus on what you are doing or ano yung na-accomplish mo. And being proud. Sino ang mag-a-agree na minsan masakit kapag a person corrects you? Kunyari, Sarah, parang masyado ka namang nagiging masungit lately. Alright? Medyo tame pa ng konti. Sarah, sungit mo. Hindi naman, dala ka lang. So, may mga ganon. So, pag sinabi mong proud or arrogant, you're saying na mas mataas ka sa kanila, hindi ka makorek. Hindi ka makorek. Kapag may taong lalapit sa'yo, brother or sister, pansin ko parang, masyado kang madaling ma-offend. Anong madaling ma-offend? Sino nagsabi niyan? Hindi ako madaling ma-offend, ha? Without parang hindi mo iniisip kung totoo ba yun o hindi yung evaluation ng tao sa'yo. Hindi. You're too proud to admit na may pwede kang magawang mali. So that's the manifestation of being proud. Or another thing is, yung kailangan mo na ng tulong and there are people already, offering help sa'yo, ano reaction mo? Hindi, wag na, kaya ko to. Kahit na kailangan mo na, let's say financial or hindi, wag, kaya ko to. Even though people are trying to help you. That's being proud. And then lastly, yung tipong umiiwas ka sa relationship. Again, because your attitude mo is mas okay mas angat ka sa kanila eh. So kapag may nagsabi sa'yo, brother, sister, attend ka naman sa small group or attend ka naman sa life group. Ang reaction mo would be, wag na. Dahil, anong thinking mo? Wala naman kayo may tutulong sa akin. Mas better ako, okay ako. Wala na kayong pwedeng maitulong sa akin. Alright? So, love does not envy, it does not boast, it is not proud.
So yung mga yan is, hindi yan love. And again, you need to evaluate yourselves. Oh, baka ito na ako. Am I nagiging envious na ba ako? Nagiging mayabang na ba ako? Nagiging arrogant na ba ako? It is not rude. What is rude? Diba? Parang sa Tagalog, parang bastos. Or it's more like yung wala kang respeto. It's more like wala kang pakialam sa feelings ng iba. Right? That's being rude. Meron ako experience na ganyan. Hindi ko sinasadyang maging rude, pero well, ganun yung nangyari. Sa office, we have this, siyempre, sa IT company ako. So we have these computers, etc., etc. So minsan, siyempre, ang computers, minsan nagloloko. So kapag nagloloko yung mga computers, meron kami tinatawagan na hotline, no, sa opisina rin. Tapos magpapadala sila ng workstation engineer ang tawag para tulungan kang ayusin yung PC o yung laptop mo or ano man yung problema. So okay. So ganon. And then, usually kasi itong mga workstation engineers na to, siyempre, marami nagpapatulong, so kung saan sila, para mahanap sila, pinapapage sila. So, kanyari, paging this person, you need to go dito, sa cube na to, dito sa floor na to, etc., etc. Okay, sige. So, usual day at the office, ayan, may ginagawa ko, katabi ko yung ka-office mate ko, ganun din. Biglang may nagpinage. Paging Jeric Hung. H-U-N-G. Paging Jeric Hung, tapos pumunta daw sa ganito. Sa kami naman, biruan lang. Sabi ko, paging William Hung. Kilala niyo si William Hung? Yung sa American Idol na, hindi ko alam kung itsura. Ayun, di ba? Paging William Hung. So, katuwa lang, parang sama ko na pinagkatuwa lang yung pangalan. Tapos sabi pa ng ka-opisina ko, naghahang, diba, which is computer, naghahang. Okay naman, okay. Parang tuwa kami, natawa kami. Problema, si Jeric Hung, nandun lang sa karap naming cube. Naririnig lahat ng pinag-usapan namin. Nung nalaman ko na siya pala yon, hindi ako makatingin. Kasi parang, tasya at sama ng tingin niya sa akin, sabi ko, patay kang bata ka. No, medyo rude, no? Siyempre, hindi ko naman gagawin yan kung nandun siya. Kaya lang, kung wala pala siya doon. Ano sinasabi ko? Hindi ko siya gagawin kung nandun siya. Sorry, yan. Pero, yun nga, hindi sinasadya. That's being rude, tama, di ba? You're making fun of someone's name. So, that's just an illustration of being rude. Alright? Na parang, yun nga, wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa feelings ng iba. Parang, kung ano yung masabi mo, yun na yun. Kung ano yung gusto mong sabihin at that point in time, let's say may conflict ka, galit ka sa anak mo, galit ka sa asawa mo, galit ka sa kaibigan mo, wala akong pakialam. Lalo na pag, yun nga, sobrang emotion. Minsan, we have this tendency to be rude. You know? And, ang masama nito, sa bahay, sa pamilya, madalas mangyari ito. Lalo na sa magulang, no? Hindi gulang, magulang, na pag pinagsasabihin natin yung mga anak natin, na minsan hindi natin matolerate yung mga maliliit nilang nagagawang mali. Like for example, kapag nakabasag ng pinggan. Ako before, nung sa aking father ay, wala pa kami sa Panginoon noon, ako rin, parang, mabasag ko lang yung pinggan, automatic na yon, dapa. Automatic na yon, latay na yon. Depende na lang kung ilan. No? Depende kung paano ako papalag yon. Ilan, karami, di ba? So, minsan ganun, although, syempre, mahal ko ang aking father, syempre, born again na kami, pero ganun yung nangyayari sa bahay, na, minsan hindi natin matolerate o hindi matolerate ng mga magulang yung mga maliliit na nagagawa ng mga bata. Na kapag ang bata nakatapon ng soft drinks, ano ba yan? Ang bobo-bobo mo, natapon mo yung soft drinks, parang yan lang, hindi mo pa magawa yan. It's as if sinasabi mo sa anak mo, alam mo ako, nung bata ako, hindi ako nakatapon ng soft drinks.
Diba? But because of that, na hindi natin nababantayan, kaya yung mga kabataan lumalaki ng mababa yung self-esteem. So much so na may mga bata talaga napapariwara because of that, na hindi nila nakikita yung value nila. Value na sarili nila kasi pinalaki sila na parang wala silang halaga. So, ano ngayon ito sa atin? Being rude, aminado tayo. Aminado ba kayo na minsan parang may ganun kayong tendency? Amen? Lalo na pag galit. Diba? So we really need to think about this. We really need to think, oops, mukhang lumalayo na ako sa guidelines ni Lord about love. Mukhang hindi na ako nagiging loving person. It is not self-seeking. Self-seeking. Hinanap ko yung version ito, yung translation ng verse ito sa The Message. Alright? Ang translation niya is more like me attitude. It's more like, ako muna. Me. I. Ano yan? Ano ba yan? I, me, mine. Myself. Lahat ng pronoun na patungkol sa sarili mo. That's it. Self-seeking. Ibig sabihin, ako ang importante, hindi ibang tao. I don't care kung anong nangyayari sa kanila, ako isipin mo. Ako yung mahalaga. Alright, kapag meron akong hindi masama ang loob ko sa'yo, pansinin mo ko. Huwag yung iba. That's self-seeking. Na, kumbaga, tinatry mo or sinasabi mo sa mga tao na ako lang. Right? So, medyo may pagka-demanding minsan. So, that is not love. Yung self-seeking, yung sarili mo lang ang laging nauuna, sarili mo lang yung naiisip mo. Ano pa? Sabi dito, it is not easily angered and it keeps no record of wrongs. It is not easily angered. Itong it keeps no record of wrongs, usually pag iniisip natin yan, nasabi natin, parang hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Diba? Tama ba? Pag ano yan? Possible naman yan. Pero meron pang isang ibig sabihin nitong it keeps no record of wrongs. Sino dito estudyante ng accounting? Naku, patay. So mag-i-explain ako ng accounting, tapos mali. So, yung ibig sabihin niya, meron pag accounting, di ba, merong debit. Correct nyo? Tama. May debit, may credit. Alright? Si debit, yun yung pumasok sa'yo. Si credit, yun yung lumabas. So, si debit, asset, si credit, lumabas, di para liability. So, pag sinabing it keep no records of wrong, ibig sabihin, yung, let's say, may ginawang isang tao sa'yo, na parang ka-offend. Pag sinabi mong it keeps no record of wrong, imbis na sa debit mo ilagay yon, kung ano man yung nagawa niya, hindi mo dun ilalagay mo pa rin kay credit. Kaya it keeps no record of wrongs. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hindi ka madaling ma-offend kung ikaw ay may pag-ibig. Diba? It is not easily angered. Kapag masyado kang madaling ma-offend, ay patay na. Ito, usually narinig nyo to. Compliment. Wow! Ang galing mo namang magluto ngayon. Ngayon lang, yung mga dating paniluto, hindi masarap. Okay. Hoy, ang ganda mo naman ngayon. Ngayon lang, ibig sabihin, hindi ako maganda nung nakaraang araw. So parang, lahat na lang nasabihin ko, meron kang malis. Lahat naman sabihin ko, meron kang judgment. No? Again, para nakakatawa, pero, again, yun yung prinsipyo, yun yung bottom line. No? Again, tingnan natin, sarili natin. Madali na ba akong ma-offend? Alam niyo ako, nung ako'y college, sabi nila, o isa sa mga description nila sa akin, ako daw ay suplado. Alright? So bakit ganon? Bakit daw ako parang suplado? Kasi nung college ako, denial king ako. Malabo na yung mata ko, pero ayaw ko pa magsalamin. And nearsighted ako. So meaning, kung may kaibigan ako or may kakilala ako,
makikita ko lang or madidistinguish ko lang yung mukha niya pag malapit na. Definitely, mas may posibilidad hindi ko siya makita or hindi ko siya mapansin. What if, kunwari lang, nasa festival ako, tapos nandun ka na, kunyari si Eugene, nagkasalubong kami, ganyan, wala ako salamin, kunyari, nadurog, o kaya kinain ni Nathan, hindi ko alam kung ano nangyari sa salamin ko, hindi ko siya nakita. Si Eugene, PE talaga, hindi namamansin. Friend na ako. Hindi na ako ate ng church. Bahala kayo. Okay, pag ganon, ako, question mark. Are you living a life of love or malayo na doon? Alright? Okay, advance. Sabi, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Hindi ka tatahimik kapag alam mong ang mahal mo sa buhay may ginagawang hindi maganda. Hindi ka tatahimik kung alam mo ang kaibigan mo may ginagawa na ikakapahamak niya. This is very hard kung tutuusin. Kasi kahit ako mismo, may struggle ako. Let's say, in correcting other people. Nakikita ko parang mali ang ginagawa niya. Minsan, nag-hesitate ako. Bakit? Hindi mo kasi alam kung anong magiging reaction niya. Natatakot ka, or ako natatakot ako, naku baka magalit. Naku baka magalit siya pag sinabi ko ito. But if you're thinking like that, then you really don't know much about love. Because love does not delight in evil. Hindi siya natutuwa na may nangyayaring hindi maganda or may ginagawang hindi maganda yung mahal niya sa buhay. Diba? Actually, sa mga pamilya, minsan yung mga drug addicts nilang kapamilya, na dahil sinasabi nila, mahal nila, ganyan, kahit na nakagawa na, nahuli na, ganyan, pinapiyansahan pa rin, hindi tinuturuan ng leksyon. Kasi sabi nila, mahal ko siya, mahal ko yung anak ko Pero mukhang hindi talagang love yun. Kasi kung love yun, hindi mo hahayaan na magpatuloy siya sa kanyang bisyo. Amen ba? So it does not delight in evil. Alam niyo, may mga pagkakataon pa na may mag-share sa'yo na ginagawa niya, uy, huwag mong sasabihin sa iba, ha? Nakaka-relate kayo? Uy, magpapakamatay na ako bukas, huwag mong sasabihin sa iba, ha? You know, that's just an exaggeration. Pero, would you really not tell sa ibang tao kung yung pagsasabihin mo ay makakatulong sa kanya? Would you really not confront this person, no? Let's say, masyado na siya masungit, o parang hindi na siya nagko-quiet time, or parang pinababayaan na lang niya yung buhay, hindi siya nag-aaral, etc., etc. So, mananahimik ka na lang ba? Or you would really confront this person kahit may risk na magagalit siya sa'yo? Kung yun ang gagawin mo, then you really love that person. Kung yun yung ginagawan mo, tunay na mahal mo yung tao na yun. Okay? Because love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So, in studying all of this, what is not love? It's not love if you can do it before God. It is not love if you can do it before God. Would you say hurtful things? Would you be rude kung nandun sa sitwasyon na yun si Lord? Would you walk away to that conflict? Would you not deal with it? You know? Would you be envious? Would you be boastful? Would you be easily angered? Masyado kang na-offend agad. Can you do that kung nandun ang Panginoon sa harapan mo? Basically, that's God's message for us tonight. It's not love if you can do it before God. So, ano yung application? Stop and think before you act. Stop and think before you act. Kapag nandun ka na sa sitwasyon wherein sasabihin mo na, eto na, yung masakit na salita, eto na lalabas na sa bibig mo. Ask, what if God is here? Or what if God is the one na pagsasabihan ko nito?
gagawin ko pa rin ba? Nandiyan na yung conflict. Nandiyan na yung taong conflict mo, tinataasan ka na ng boses. Would you fight back? Would you? Think. Stop and think before you act. Kapag feeling mo parang may ginawa ang isang tao na naka-offend sa'yo, think. Na-offend ba niya talaga ako? Sinadya ba niya yon? Or there's any reason? Think. Stop and think before you act. Alam nyo ang katunayan ng isang taong mature? Gusto niyo malaman? Isang ebidensya ng isang tao ay mature, merong trigger event. May nangyari. Ito yung reaction niya. Ang mature person, merong malaking gap sa gitna between the trigger event and the reaction. Meaning, pinag-iisipan niya. What is an immature person? This is a trigger event. This is a reaction. Walang gap. Sinagawan mo ako, bang! Sisigawan kita. No gap. Walang stop, walang pag-stop at pag-think. No? Inirapan ako, bang! Conclusion, hindi ako pinansin, na-offend ako. Walang stopping at walang thinking. That's an immature person. And God wants us, na turuan tayo talaga in this area so that magkaroon tayo ng ganitong habit. Now, we need to stop and think before we act sa mga relationships natin, sa mga conflicts natin, sa mga pamilya natin, sa church, sa mga kaibigan natin. Again, it's not love if you can't do it before God.